Nag-harvest ako ng tanim kong bawang, patatas, kamatis. Mahal ang binayaran ko dito sa aking Peaks Bridge. At nagluto ako ng kamatis na may itlog. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Opo ang lahat. Ito nga po pala yung ganap namin ng isang araw. Bandang alas 7 ng umaga. Naglakad kami dahil ihahatid ko ulit si Kenshin sa school. Dahil gusto ko mapanatag, kaya araw-araw ko itong ginagawa. Kahit sabihin nating safe dito sa Japan, hindi pa rin maiwasan na merong aksidenteng nangyayari. Kagaya na lang yung napanood kong balita. Grade 1 na babaeng bata, papasok sana sa school. Namatay siya dahil nahagipon ng sasakyan. Kaya kahit sabihin nilang Japan to, gusto ko pa rin masigurado na kapag papasok si Kenshin sa school ay safe siya. Pagkatapos kong may hatid si Kenshin, pagka-uwi ko ng bahay, napunta ako dito sa likod para naman mag-harvest ng tanim kong bawang. Nakakatuwa po mga auntie dahil ang lalaki ng mga tanim ko. Iba nga pala yung variety nito, kaya kung mapapansin nyo, ang lalaki mga auntie. Yung buto nga pala ng bawang na to, way back 2024 nung binigay ito ng kaibigan ni Uncle nyong hapon. Parang nasa 10 piraso yung malalaki. Kada harvest ko, tinatabi ko lang ginagawa kong punla. Hindi ko rin ginagamit panluto. Tapos kapag taniman na ulit ng bawang, tinatanim ko po mga auntie para rumami. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano magtanim ng bawang, hindi ko alam sa atin sa Pinas kung anong buwan tinatanim yung bawang. Pero dito po sa Japan, nagtatanim na ako ng October dahil tumatagal ng 8 months bago makapag-harvest. Buwan ng June or July, pwede na natin tong anihin. Tips ko nga lang po pala sa mga magtatanim ng bawang, dapat hindi po palaging dinidiligan. Kanina, hinarvest ko na rin yung mga tanim kong patatas. Nakakatuwa lang dahil kahit papano ay merong laman. Dito sa Japan, nagtatanim kami ng patatas buwan ng March or April. Mabilis lang po ang patatas mga auntie, makapag-harvest na tayo ng June or July. Walang sayang dito sa mga tinanim ko. Itong maliliit na patatas, sarap tong kainin kapag nilaga. Yung mga tanim kong kamatis, marami na ding bunga. Hindi masayang, ay narvest ko na din. Ito na nga po lahat yung mga naani natin mga auntie. Nakakatuwa at ang sarap sa pakiramdam kasi parang kailan lang nung naitanim ko itong mga auntie. Fast forward na nga po tayo, mga bandang 10:30 ng umaga. Naglakad na ako papunta ng clinic. May schedule kasi ako ngayon dito sa ngipin ko. Ang tagal nga po nito mga auntie, inabot na ng ilang buwan. Kung maalala nyo nung February, sobrang sakit ng ngipin ko. Ilang buwan na nga akong babalik-balik nung pina-check up ko. Kung maalala nyo dati, yung Peaks Bridge ko ay metal. Yung ipapalit nga po pala ay porcelain. Kaya paniguradong mahal yung babayaran ko mga auntie. Sa wakas, pagkatapos ng 30 minutes, nailagay na nga po yung Peaks Bridge. So, ito nga nakita ko na yung ibabaw ay metal. Bago ko lumabas, syempre, nagbayad na ako sa counter. Ito nga yung bill ko mga auntie. Inabot lang naman ng 3 lapas. Kung sa peso, inabot ng 12,800 plus. Wish ko lang sana, hindi na sumakit tong ngipin ko. Kagaya nung nangyari. Iyak ako ng iyak at hindi nakatulog dahil sa sobrang sakit. Bale, hindi pa to tapos. Babalik ulit ako next week. Baka pag sumakit ulit tong ngipin ko, hindi na ako magpapalagay ng Peaks Bridge mga auntie. Ito naman yung update ko sa inyo dito sa aking sticker na hikaw. Pagkatapos ng mahigit 1 linggo ay tinanggal ko na. Bago nga pala ako pumunta dun sa store, pagpalagay at magpa-schedule, kala ko nung una, bubutasan yung tenga ko. Saka ko lang din nalaman na sticker pala yung ilalagay. Yung sa hikaw na sticker, may maliit na bilog na bakal. Medyo masakit din dahil ididikit yun sa tenga. May nabasa nga pala ako, yung pagkapit daw ng sticker dito sa tenga ko, hindi lang siya passion, kundi nakakatanggal din ng sakit sa katawan o kaya naman stress. Alas 7 na nga pala to ng gabi, hindi ko na nabidyohan. Dumating yung kaibigan ko na si Abby, nagbigay po siya ng pakwan. Napakalaki nga po mga auntie. Dahil gusto ng tikman ni Kenshin. Kaya heto, pinahati ko na kay hapon. Hindi ka namin alam kung anong gagawin dito. Dahil masyadong marami mga ante. Dahil hindi kasya dun sa rep namin, etong maliliit na hinati-hati ni hapon ay gagawin kong watermelon juice. Blender ko lang. Naglagay nga pala ako dito ng konting honey. Hindi ko pa makalimutan, hindi ako naglagay ng yelo. Kaya sabi ko kay Kenshin, lagyan niya. Mas masarap kasi itong inumin kapag malamig. First time ko nga lang din gumawa ng watermelon juice na pure pakwan talaga mga auntie. Tapos ko ma-blender, binigyan ko ng tig 1 baso yung 2 hapon ko. Actually po mga auntie, dito pa lang sa pakwan, busog na kami. Maraming salamat kay Abby at sa asawa niya dito sa natanggap naming pakwan. Fast forward na nga po tayo ulit. Luluto naman ako ng ginisang kamatis na merong itlog. Ito nga pala yung mga na-harvest ko. Dahil marami akong tanim na kamatis para hindi masayang, naisipan kong igisa, saka ako lalagyan ng itlog. Lagay ako dito ng pampalasa kagaya ng siyantang, salt and pepper. Tapos next, maglalagay na ako ng itlog. Mas masarap sana to kapag merong kasamang isda, lalo na kapag galunggo. Kaso nga lang, wala tayong isda mga ante. Pagkatapos naman ng ilang minuto, eto na, tapos ko nang lutuin tong ating ginisang kamatis na merong itlog. Eto na nga pala yung hapunan namin. Meron din tayo ditong salad. Nagprito ako ng zucchini, manok na favorite ni Kenshin, naglaga ng paa ng baboy, at fresh na tofu. Minasang itadakimasu. Nakakatuwa kasi yung mga tanim kong gulay. Unti-unti na namin napapakinabangan. Sa mahal na mga bilihin ngayon, kung ako po sa inyong mga auntie, simulan nyo na pong magtanim. Kung wala po kayong space, pwede po kayo magtanim sa paso. Basta maalagaan lang at maganda yung lupa. Sigurado akong lalago yan at makakapag-harvest din kayo. Dito sa Japan, maiksi lang ang summer. Kaya kapag ganitong taniman na ng mga gulay, sinusulit talaga namin magtanim-tanim. So yun lang po, maraming
Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye, see you. Thank you. ありがとう。